What up mga solid subscribers? So ngayon manood tayo ng mga updates regarding sa ating Mahalima. And syempre kay Jiro Pages tayo, no? Isa rin siya sa mga pinapanood ko regarding sa updates sa ating Mahalima or sa any P-pop groups, no? So yun lang, ayoko na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. So shoutout kay Jiro Pages, ha. Sa kanya lahat to. Subscribe kayo kay Jiro Pages. Sometimes, looking back at the past and having some throwback moments really put current things into a unique perspective. Just yesterday, the official Pep PH account reshared an article they had written for SB19 back in 20. So humble. SB19 refused to take full credit for the booming P-pop group scene in the country. 2021. Here, Pep highlights the humble outlook and character of SB19, especially with the fact that right from the very beginning of their career, and before the explosive recognition and growth of P-pop. Actually, para sa hindi mo nila aminin, pero sila po talaga nagsimula ng init or ng apoy sa P-pop groups talaga, no? Although na meron na po dati, no? Meron na mga P-pop groups dati, pero yung level, yung intensity, yung kung paano talaga trumabaho ang SB19, sila yung naging standards ng mga P-pop groups ngayon, no? Aminin nyo man na hindi, sila yung naging standards ngayon ng mga P-pop group. Although na alam natin, yung mga ibang P-pop group is talagang kumukuha pa rin ng inspiration po sa mga ibang groups or pop groups, no? Sa ibang bansa, no? Pero alam mo yun, hindi po may tatanggi na hindi nila nilook up ang SB19 talaga, no? Kaya nga sila binansagan, no, na P-pop Kings, no? Hindi naman tatawagin sila P-pop Kings kung wala talaga sila napatunayan, no? And alam ko hindi nila aminin yan na sila din dahilan na. Pero syempre, sila yung naging dahilan, pero yung mga P-pop groups na nagsisikatan ngayon dahil din yun sa hard work nila, no? Kumbaga dahil dun sa hard work nila is nakikilala sila, no? Kaya ayun lang, napaka-humble ng ating Mahalima. SB19 members have already expressed their thoughts that despite the powerful momentum they've gotten as a group, that they alone, as a group, won't be enough to fully establish the whole P-pop industry and the pop culture in the... At syempre, sabi ni Josh, at syempre, SB19 alone, hindi naman namin ma-establish yung parang, alam mo na yon, yung pop culture dito sa Pinas, yung sa mga idol group na katulad namin kung kami lang. Wait lang, di ko masyadong nag-gets, ha. Siyempre, SB19 alone, hindi naman namin ma-establish yung parang, alam nyo na yon. I think yung mga ma-establish yung something greater or something mataas talaga. Parang alam nyo na yon. Yung pop culture dito sa Pilipinas, yung sa mga idol group na katulad namin kung kami lang. Nag-gets. Ewan ko lang, ha. Just my opinion, ha. Hindi raw nila may establish yung kung ano sila ngayon, kung di din sa mga suporta ng ibang mga P-pop groups or kung ano mang mga idol group, no, kung di din dahil doon, no. I think hindi niya pinipinpoint dito P-pop lang, no. Talagang sa mga pop group talaga, no. As in marami, like amin natin no hindi, ito ako aminado ako dito, alam ko to, pero this is just my own opinion, no. And syempre kilala ko si Stel, si Josh, and ayan, si Stel talaga, personally kilala ko si Stel talaga, no? And alam ko kung saan siya kumuha ng inspiration, which is sa pagko-cover po ng mga K-pop groups, no? And yan, nag-cover po sila ng BTS, nakita lang in person ang BTS, no? And say yun, shoutout, no? And yun, yung ni Josh, no? Kasama si Josh pala ron, no? Pinaparating ni Josh doon, no? Kumbaga, hindi nila may establish kung ano sila ngayon, kung hindi din dahil po sa mga inspiration nila, no? Like ibang mga pop groups dyan, no? And hindi rin nila matatagpuan yung ganong klaseng music kung hindi din po sa mga inspiration nila. Doon naman nagsisimula po yan, eh. Actually, hindi kayo may inspire gumawa ng isang bagay kung wala kayong inspiration, no? Doon magsisimula yan. Kumbaga, masakit man yung term, pero parang gagayahin natin almost yung ginagawa nila, no? And then, pag ginaya natin sila, natutunan natin, no? Gagawan tayo ng sarili natin identity, which is ganun po ang nangyari sa ating Mahalima, no? So, ewan ko, baka yung ma-offend po dyan, ha? Pero ganun po ang nangyari sa ating Mahalima, no? Way back before, no? Talagang dikit na dikit po talaga yung imahe nila as a K-pop group, no? Amin natin hindi. As in way back before, no? Kasi syempre, hindi mo matatanggi yun. Yung company po nag-handle sa kanila is Showbiz, which is a Korean company po yan, no? And sila po yung nag-trade, anong sinasabi nila kung anong dapat gawin na isang pop artist, no? And ayun, talagang hindi mo masisi kung ba't sila napalapit talaga doon as in, no? And ang nakikita ko naman ngayon sa SB19, which is a very good thing, no? A very good sign, no? Is yun nga, hiniwalay nila yung sarili nila. Nagkaroon na po sila ng sariling identity, no? So, ayun lang masabi ko regarding dito, no? So, ayun. The country. As written in the article, Mahalima themselves refused to take full credit for the booming idol group scene in the country.
This is the genuine self-awareness and humility that SB19 held onto from the beginning of their career up until now, where it's hard to overstate how huge their impact is to the P-pop culture and its recognition nationwide and even internationally. Asked about other groups admiring them, and if they feel pressured about it, here's what Pablo's answer. Ask if they feel the pressure of being an inspiration to other idol groups. Pablo told the press, siguro po personally, hindi po ako pressured. Kasi katulad po ng sinasabi po namin, when we step up on stage, when we face people, lagi naman namin pinapakita yung truest self namin. Tama, no? Pinapakita po talaga nila yan, no? As in kung ano, no? Like, kunyari, tapos na yung song nila, yan, may mga talk silang ginagawa, no? Talagang kulitan lang sila, no? Kung ano sila, yun talaga, no? Yung pinapakita nila. Kung baka hindi sila naka-pressure na, alam mo yun, parang sabihin lang, ang yabang-yabang nila, no? Kailangan inspirasyon niya kami. Parang malaki yung, parang sa, in a simplest term is, parang lumaki yung ulo nila. Hindi lumaki yung ulo ng ating mahal lima, no? So, yung pa rin po talaga sila. Siguro yung iba, akala nila malaki ulo since hindi nila kailangan SB19, no? Pero, kung ano po nakikita nyo sa SB19, ayan nga, no? Yun po talaga sila. Yun po yung tunay na sila, no? Personally, I don't really feel pressured, because as what we've always said, when we step up on the stage, when we face the people, we always show our truest self. And that's what we are also expressing in our song. And ganun din po naman yung sinasabi namin sa mga kanta namin na para magtiwala ka sa sarili mo, be proud of you, you are, iwagayway mo ang sarili mong watawat, which is yung kanta lang what, no? Napakarami nilang kanta as in, napakarami nilang kanta na sinasabi na maging totoo ka sa sarili mo. Pero dito ang ang ginawa nila example is yung what nila na kanta, no? Yung Valentina, Bandera, di ba? Regarding po yun sa kung ano yung culture nila, which is Pinoy, hindi nila kinakahiya, no? Like, binawagay-bay pa nila yung bandera ng Pilipinas, no? And maraming meaning yan. Binawagay-way nila yung bandera ng Pilipinas, or binawagay-way nila yung sariling dugo nila, as in like, eto kami, Pinoy po kami, no? And pakipakita namin na I'm proud to be a Pinoy, no? Ganyan yung pinapakita ng SB19. Ayun yung gusto ko sa SB19, eh. Proud sila na Pinoy sila, no? Like, hindi nila every time na magpe-perform sila sa ibang bansa, Pinoy pa rin talaga pakilala nila, no? And ayun, no, syempre sa Pilipinas sila no nakilala, no, kaya syempre as a Pinoy, kaya nakaka-proud lang din ng SB19 that you have to trust yourself, be proud of who you are, and raise and wave your flag. We're grateful that they're making us as their inspiration, but ultimately we ourselves want them to pursue their own goals in life, enjoy what they truly want to do in life, that they'll achieve their goals and be who they. Thankful po kami na ginagawa po nila, inspirasyon po kami. Pero ultimately, gusto po namin na sila rin po gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. I-enjoy po nila yung gusto nilang gawin sa buhay. Yung goal nila to para nila and be who they are. Parang ganun po. That answer alone is fully and yan. So, explain ko lang yun. Sinabi ni Pab na yun. Si Pab, tama si Pab, no? Yan. Para sinabi niya na is, natutuwa kami na ginawa niyo kaming inspirasyon. Pero, enjoy nyo lang. Huwag kayo masyadong mag-stick sa amin. Gumawa kayo ng sarili nyong identity, no? Yan, no? And be who they are. Parang ganun po, no? Parang, maging totoo kayo sa sarili nyo, no? Huwag nyo, oo, sige, okay lang na gawin nyo kaming inspirasyon, pero, wag naman yun to the point na habang buhay nyo gagawin, kami talaga yung gagawin nyo inspiration, like kung anong ginagawa namin yung gagawin nyo. Gumawa kayo ng sarili nyong identity, no? Kasi kung may stuck kayo sa isang identity or sa isang imahe, or nakastuck kayo sa box nyo, wala pong mangyayari dyan, as in, maniwala po kayo sa amin, no? Kumbaga, alaman namin yung mga nasa loob ng box nyo, ayan ba yung ulit gagawin nyo, ay, tatapon na lang namin kayo. Pero pag nakita namin, like, meron kayong inihain or parang lumabas kayo sa box nyo, parang, uy, lumabas siya sa box niya, no? Mukhang may gagawin kakaiba to, no? Kumbaga, mas tatangkilikin namin kayo, no? So, sana po magkaroon pa po talaga ng maraming P-pop groups na magkaroon sila ng sariling identity nila. That answer alone is fully and truly packed with wisdom from the one and only Pablo. Seeing this kind of mindset from the members right from the genesis of their journey, it does really make sense how they're able to navigate and surpass all the challenges they've faced up until now, where despite their tremendous successes, they've still remained grounded and humble as artists. Now, if you want to go back the memory lane and read the article, check it out as we will link it in the description. Anyways, check out this video where we get another reminder of the strong bond between SB19 members. Stay connected, like and subscribe. Let's go! So, ilang humbleness level 100 talaga ang ating mahalima, no? So, ayan, hindi na ako magtataka kung bakit grabe po yung achievements nila ngayon.
it shows naman eh. It shows naman po kung bakit ganang achievements nila ngayon. Kaya ayun lang, shoutout sa ating mahal ni Mano. I'm hoping and I'm rooting for you na sana po maabot niya po inyong mga pangarap. No? Hindi po tapos ang inyong pangarap. I know na somewhere, someday talagang mas gagrabe po ang inyong mga naaabot nating mahal ni Mano. Suporta lang tayo sa kanila. Suporta lang tayo sa kanila. And syempre sa tulad nga sinabi nila, no, suportahan din natin yung ibang mga pub groups, no? Hindi lang sila. No? So yun lang. Yan lang kung meron kasi mga kalang comment nyo face please from point to heads. Let's go! Nabulol ako doon, no? Take 2. So, yan lang kung meron kasi akalang comment down below message nyo sa Facebook page ng Point of Head. So, this is Point of Head signing out. Peace, let's G.